Sa bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay. Okay, God's morning mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Tuesday. At sa buwan ito ng Mayo ay ikalimang araw po. O May 5 po tayo ngayon, 2026. At ngayon po ay muli sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, sa ating daily devotion, sa ating God's morning. Tayo naman po ay tutungo sa talata mula po sa John chapter 8, verse 12. At ito po ay pamagatan nating walking in divine illumination. At upang tunghayan natin ang talatang ito, no, ay basahin po muna natin ang scripture nito mula po sa John 8:12 at tayo po ay pangungunahan muli sa pananalangin ng ating kapatid. Okay, ito na po siya. Tayo po ibabasa sa John 8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseyo. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng liwanag sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, sa muli namin pag-aaral ng iyong mga salita. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kaalaman, ng knowledge at wisdom upang lubusan namin itong maunawaan at maisapamuhay. Ganon din ang maibahagi sa iba. Ito din, Panginoon, ang magiging sandata namin sa gawa ng kaaway sa aming maghapon, Panginoon. Patuloy mo po kami pangunahan. Ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin. Ikaw ang makita sa bawat kilos namin, pananalita at iniisip, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na maggabay sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, at sa lahat po ng nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, nawa ay patuloy mo silang patnubayan, Panginoon. Maraming salamat at ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, pagkain ng Diyos at isang sa atin pong umaga ito, sa ating pagtalakay, basahin ko lang po ulit sa Amplified Version. Sabi doon, once more, Jesus addressed the crowd. Sabi niya po doon, He said, I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Okay. Ito po ay, ang pangyayaring ito po ay naganap sa temple treasury o sa lugar ng mga alabok sa loob ng temple sa Jerusalem. Ito po ay panahon ng Feast of Tabernacles o pista po ng mga kubol. Yan po ang pinagdiriwang doon. At sa pagdiriwang na ito, may napakalaking tradisyon. At ang tradisyon po yan ay gabi-gabi ay may apat na napakalaking golden lampstand na sinisindihan po yun. At sumisikat ng sobrang liwanag. At makikita po yun doon sa buong Jerusalem. At ito po ay paalala na ang ating Panginoong Diyos ang siyang gumabay sa Israel sa ilang sa pamamagitan ng pillars of fire. Yan po ang kahiwagaan. Na habang nakatingin po ang lahat sa mga ilaw na yon, ay bigla pong nagsalita ang Panginoon. Nagsalita po ang ating Panginoong Jesus at sinabing, I am the light of the world. Yan po yung pinagmulan ng kontekstong yon. Kaya nga po, hindi po ang ilaw ang sagot. Sinasabi po dito ng talatang ito at sinasabi rin ng ating Panginoon. Hindi ang tradisyon o reliyon ang sagot na maaring akala natin pag tayo ay nagdiwang ng mga bagay na ito, yun po yung sagot. Kasi nga po, ang sabi nga ng Panginoon, doon sa kanila, ako ang katotohanan, ako ang tunay na liwanag na hinahanap ninyo.
No ho. Kaya nga po mga kapatid, dito po sa ating pagtalakay, doon sa ating pamagat, ano nga ba ibig sabihin nito ng divine illumination, Sa ating po pagtalakay nito, ba't po natin napili ang pamagat na ito, Ito po ay salitang Latin na sabi nga po ay illuminare, o to light up, Kapag sinabing walking in divine illumination, ito po ay estado ng buhay kung saan hindi na po tayo namumuhay sa hula, puro-puro, o ang sinasabi nga po ay ang nananahan na po sa atin ay ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu na po ang siya nagbubukas ng isip natin para maintindihan natin ang mga katotohanan ng Word of God. Sabi nga po, ito yung mismong nagre-rema sa atin. Kaya nga po yung salita ng Panginoon Diyos, kapag binabasa po natin, ay maaaring yung iba ay hindi po nila naiintindihan, di ba, ang pagkakaunawa. And we need to respect on that. Kasi nga po, hindi pa nabubuksan yung kaisipan nila. Kaya nga po dito sa ating pagtalakay na ito, napakahalaga po na makita po natin ng ang talatang ito ng may pag-ibig at katotohanan, At napakahalaga po sa buhay natin kung paano tayo lumakad, walk in illumination, Paano nga ba natin tunghayan at paano natin mauunawaan ang salita ng Panginoon Diyos. At dito malinaw po ang direksyon. Hindi naligaw dahil sabi nga po ang presensya ng ating Panginoon Diyos ang nagsisilbing ilaw sa bawat hakbang natin. Kung tayo lumalakad sa katotohanan ito, hindi po tayo maliligaw. At dito nakikita rin po natin ang mga bagay mula sa pananaw ng ating Panginoon Diyos. Parang kaya pala nangyari ito sa akin. Kaya pala ganito ang aking pinagdaanan. Gagamitin pala ako ng Panginoon Diyos. Tandaan po natin mga kapatid at mga mahal kong kapatid sa Panginoon, tayo pong lahat ay unique na ginawa ng ating Panginoon. Ibig sabihin, lahat po tayo ay may role sa Kingdom of God. Kaya nga hindi po pwedeng taga-nood lang tayo o maaaring sabihin natin, kinakailangan muna natin ng mga bagay na napakalaking ministeryo sa buhay natin. Hindi po mga kapatid, dahil unique tayo eh. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay mayroong role na dapat gampanan. At yun po ay makikita natin sa perseverance at pagsunod natin sa bawat tawag ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Kung paano tayo tinatawag ng Panginoon, ganun po yun. Kaya nga po sinasabi lagi sa atin ng talata, di ba, may nauna, sabi nga ay nanahuli at merong nahuli na nauuna. Napakahalaga po sa atin dyan. Kaya nga po mga kapatid, ito pong bagay na ito ay papakita po sa atin ng Panginoon. Alam natin kung ano ang mahalaga, at kung ano ang walang kwenta. Napakahalaga po sa bagay natin yan na dito ay nagbibigay din po sa atin ng mga bagay o kung tayo ay talagang pinahanahana ng ilaw ng sanlibutan. If our Lord Jesus Christ is the light in our world, sa ating landas, mabibigyan po natin ng pananaw o tamang pansin yung mga tao na talagang sabihin natin ay dapat bigyan ng pansin. Dito binibigyan din tayo ng wisdom ng Panginoon Diyos upang tahakin natin ano nga ba importante sa buhay natin. Kaya nga minsan, mga kapatid, ang mga bagay ay hindi na nakukuha sa pilitan kundi sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya nga po dito sa ating pagtalakay, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng I am the light na sinabi ng ating Panginoon Kristo? Una, ito po ay sinasabi ng ating Panginoon sa ating buhay na siya po ang pinagmulan. He is the source. Kaya nga po sa ating paglakbay natin, ay malinaw po dapat yung panawagan natin sa Panginoon. Malinaw po dapat na tayo ay tinawag ng Panginoon Diyos. Ang salitang light po yan ay sa Greek word ay pos, At maaaring dyan po kinuha yung salitang pagtawag po natin sa posporo. Di ba? Pos, Kasi posporo, Pero ang light po is pos, Ibig sabihin po niya sa Greek word, hindi po posporo ha. Baka humakaw tayo. Posporo ay Tagalog, Pero ang pos po ay sa Greek word na pinagmulan po ng salitang yan. Na ang ibig sabihin po ay liwanag na nagbibigay ng paningin at buhay. Ano nga ba ang mga bagay yan sa buhay natin? Paano ba natin nakikita ang ating sitwasyon? Paano ba natin hinaharap ang ating problema, circumstances, at situation sa buhay natin? Sabi nga po, bago pa nalikha ang araw at buwan, naroon na ang Panginoong Hesus Kristo. Di ba? Sabi po doon sa John
chapter 1 verse 4 and 5. Ano po sabi doon? Chapter 1 verse 4 and 5. Sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. 5. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi ng kailanman ng kadiliman. Amen. Yun po yung sabi, in Him was life, and the life was the light of men. And in the light shineth in the darkness, and darkness comprehended it not. Sabi nga doon, di ba? Sa sa Genesis chapter 1, in the beginning, the Word. Yun po yun. No? Na sinasabi po sa atin doon, na noon ang mundo ay wala. Na parang sa buhay din natin, na kung minsan parang wala na tayong pag-asa, wala na tayong matakbuhan, hindi natin alam na may purpose ang Lord. Na kung minsan titingnan natin, yung paghihimutok pala natin, may plano pala maganda ang Panginoon Diyos. Pero, mas pinili natin maghimutok, mas pinili natin na magtampo, kaysa gawin yung kalooban ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, ang liwanag ay sumisimbolo sa kabanalan, katotohanan, at karunungan ng ating Panginoon Diyos. Dahil siya po ang liwanag. At dahil siya po ang liwanag, wala po sa kanya anumang kadiliman o kasalanan. Kaya nga kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, yun po ang katotohanan. Siya lang po makapagpapakita sa atin ng katotohanan, ang ating Panginoong Jesus. Pamamagitan po ng kanyang Biblia, ng kanyang mga sulat. Kaya nga po sa ating patuloy na pagbabasa, dapat po, hanapin po natin ang kanyang misyon sa bawat isa sa atin. Dahil lahat po tayo may misyon. Dahil kung wala po ang ating Panginoong Kristo, wala ang banal na Espiritu, wala ang Diyos Ama, ibig sabihin po yan, nasa dilim po tayo. Dito po sa ating pagtalakay ng ating binasang ito, meron pong dalawang uri po ng liwanag dyan. No? Na makikita po natin. Ang una po is the light of the world, sabi po niya doon. Ito po ay tumutukoy sa kanyang nature, sa nature po ng ating Panginoong Kristo o sa kanyang karakter. Siya po ang liwanag na tumatanglaw sa madilim na sanlibutan. Ito ay para sa lahat, gaya ng araw na sumisikat na sa mabuti at masama. At yung isa naman pong light, yung the light of light. Ito po yung espesyal. No? Ito ay para lang sa mga sumusunod sa Kanya. Kasi nga po, kung nakikita natin yung katotohanan, bakit mo ginagawa yan? That is the light, no, of life. Ulitin ko po. Di ba? Ang Diyos nandyan. May liwanag siya sa lahat. Pero hindi po lahat sumusunod sa liwanag. Tama po ba? Dapat malinaw po ito, mga mahal kong kapatid. Kasi hindi po lahat sumusunod. Misa na sinusunod lang niya yung alam niyang alam niya. Ay, alam kong tama ako. Alam kong ito yon. Pero tandaan po natin, kung yan po ay kokontradict sa sinasabi po ng Biblia sa buhay mo, medyo may sablay po yon. Kaya nga po ito ay very special sa buhay natin. The light of life na sinasabi dito. Dahil sabi nga po, ang ilaw na ito ay para lang sa mga sumusunod sa Kanya. If you obey. Ito yung mga nag-o-obey sa ating Panginoon Diyos. Ito ay hindi lang basta nakikita, ito ay buhay na may kabuluhan at walang hanggan. Kapag nasa atin po ang light of life, mayroon tayong una, kaligtasan. Sigurado po yan. Salvation. Ano pa? Kapayapaan. Nasa iyo ang peace. Kaya nga magiging payapa ka kahit na yung circumstansya mo parang walang-wala ka, bagsak na bagsak ka. Because you have God, nandyan yon. Salvation, kapayapaan, at direction. May direction po ang buhay natin. Alam natin na bagamat minsan hindi pumapabor sa atin ang sitwasyon, may mga bagay na talagang minsan tayo ay parang kumbagang sa hindi kasi nung napapansin, walang kwenta, parang ganon. Ano po yan? Laging may redirection ng Panginoon Diyos. No? Kahit na ikaw ang minsan ay pinakang kulelat, no? Parang sa paningin mo, parang kulelat ka. Pero hindi po. Dahil we are special and unique to the eyes of God. No? Tayo po ay pinili ng Panginoon Diyos
at tayo po ay mayroong role. Kaya nga po ang katotohanan na sabi nga ay sa buhay natin ay maaaring may mga darkness, no? Pero sa ating buhay na ito, ano nga ba yung mga darkness na ito sa ating buhay? Ano ho? Sabi nga at dito tinukoy din po sa Biblia, no? Ang dilim na ito, no? Ano nga ba ang simbolo nito? Okay, tingnan po natin at tunghayan po natin upang makita po natin yung liwanag. Okay, ang dilim po na tinutukoy dito ay una, yung kawalan ng kaalaman at direksyon. No ho? Yan po yung minsan sa buhay natin na akala natin tama na pero wala palang direksyon. Ito po yung panahon na kung saan ay hindi po natin alam kung ano yung gagawin natin. Puro hula, no? Siguro pwede na to, parang gano'n. Siguro okay na to. Siguro parang siguro maganda naman. Sige, okay na to. O yung sabi nga ay nadadala lamang po tayo ng agos ng problema. Di ba? Kaya nga po makikita natin yung mga influencer, pare-pareha sila, hindi nila alam napapahamak na sila. No, akala nila dahil sa para mag-monetize, ay nangyayari kahit na mali yung direction, no, ay nangyayari po ay napapahamak kasi akala nila ang habol po kasi nila mag-monetize, no. Again, hindi naman po masama kung yun ang hanap buhay nila, no. Pero kung tingnan din at suriin po natin, nagiging ilaw ba tayo ng mundong ito? At tayo ba ay nagiging light of life? No? Kaya nga mga kapatid, ito po yung tinatawag na walking in darkness. No? O sabi nga yung pamumuhay na walang katiyakan. Sa buhay po nating ito, kapag wala pong katiyakan yung buhay natin, kailangan po nating tingnan in the lens of ng sinasabi po ng Biblia. No? Sabi nga po sa atin ng Isaiah 59 verse 8, ito po. Hindi nila alam ang landas patungo sa kapayapaan. Wala nang patnubay ng karunungan, liku-likong landas ang kanilang ginawa, ang nagdaan dooy walang kapayapaan. Amen. Ano ho? Sabi nga, the way of the peace they know not. Sabi doon, they have made them crooked paths. No, whoever goeth therein shall not know peace. Sabi nga po dito, kapag wala daw po tayong liwanag, kahit anong daan ay parang tama. Pero sa uli, ay maling-mali pala. Yan po yun. Ano po yun? Kapahamakan. Ikalawa, ano po yun? Kasalanan at kasamaan. No? Ang paggawa ng mali at pagtatago ng mga bagay dahil ayaw nating makita tumunghay dun sa liwanag, ay maling-mali po mga kapatid. No? Dahil sabi nga po ang maliit na kasalanan, pag nakita po natin, napakalaki na pala yan. No? Kaya nga po mga kapatid, sa buhay natin, tunguhan po natin yung tama. No? Sabi nga po rin sa atin ng John chapter 3, verse 19 to 20. Ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim, kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang gawain ay masasama. 20. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Amen. No? Sabi nga doon, and this is the condemnation, that light is come to the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hated the light. No, sabi nga doon, ang mga tao po kasi ay gusto ng dilim. No? At dahil sa dito, nabubuhay po ang tao sa kasinungalingan, bisyo, at immoralidad. No? Sa dilim, hindi natin nakikita ang dumi. Pero kapag sumisikat ang liwanag, lahat ay malalantad. No? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po ng pagpili natin sa liwanag. Napakahalaga po ng pagpili natin sa katotohanan. At napakahalaga po ng pagpili po natin, ang pagtindig po natin sa salita ng Panginoon Diyos. Marami po ang tao ngayon ang humahanap ng kanilang peace of mind sa kanilang ako pupunta sa Panginoon. No, kapag na-settle ko na yung mga ganitong bagay sa buhay ko, tandaan po natin, kailanman di natin masisettle lang hanggat hindi natin isinusuko sa Panginoon. Dahil Panginoon lamang po makapagtuturo sa atin ang tamang landas.
And sometimes, yan po ang mga nagbibigay po sa atin ng mga maling haka-haka. Yung madali po tayong madala ng payo ng kung sino-sino, hindi po nakaayon sa salita ng Biblia. Tandaan po natin, without the biblical precedent, mahirap po nating sundin ang payo ng ibang tao. Kaya nga minsan nakakalungkot, no? Dahil may mga tao pa rin na lalapit sa'yo. Hindi mo maiiwasan yan eh. Lalapit sa'yo, pero pag nakikita mo na yung mga bagay na ito, na parang pinaka-last resort na lang nila yung Panginoon Diyos. At minsan nasisisi pa nga rin nila yung Lord eh. Ipanalangin ko naman. No? Pero minsan nakala nila yung isang bagay na ipinanalangin nila ay yun na yun. No? Kasi minsan may redirection ng Panginoon, pero dahil sa katigasan ng ulo natin at pagsuway, no? ay mas pinipili natin yung landas. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng takot at pangamba. At doon natin makikita yan sa mga kausap natin. Ano ba nangyayari? Kaya pag nakita po natin ng isang tao na kapatid natin, kaibigan natin, o isang tao na nangangailangan ng mga bagay, kung makikita po natin at nasa kanya yung takot at pangamba, no, again, yan po ay spiritual warfare na inilalagay ng kaaway sa buhay natin upang hindi po natin magampanan at upang sisihin natin ang sitwasyon natin, maligid natin. Again, hindi po natin kalaban yung mga tao na yan. Ang kalaban po natin ay yung pagdududa at takot. No? At ito po yung ating binibigyan din po ng emphasize dito sa ating topic na ito. No? Dahil dito po pagka sa buhay po natin na puno na anxiety, depression, nagtakot sa kung ano mangyayari sa future, minsan nasisisi na rin po natin yung ibang tao. Tandaan po natin, sa dilim nangingibabaw po ang takot. Hindi natin alam kung may panghanib o halimaw sa paligid, di ba? Pagka po tayo ay pumunta sa isang, ay, napakadilim naman yan, di ba? So, nandun kaagad yung takot eh. Ano ho? Ayokong pumasok dyan, madilim. Kasi di ba, madilim, di mo kita. Di mo alam kung tutungtungan mo. Baka makatungtong ka ng kung ano man, yun ang naiisip natin eh. So, nangingibabaw ang takot. Parang katulad din po sa atin yan dahil ang salita po ng Panginoon Diyos ay tila isang liwanag sa buhay natin na doon pala natin matutunghayan. No? Kaya nga po marami ang uma-attend po sa Bible study. Oo nga, no? Yung palang lahat ng pangyayari sa buhay natin, nakasulat pala at nakatala sa Biblia. Totoo po mga kapatid. And I challenge every one of you na kung meron pong Bible study sa inyong church o pinabibilangan ninyo, attend po kayo dahil napakahalaga po niyan upang makita natin at magliwanag po ang daan ng buhay natin. Kaya po nagiging madilim ang buhay natin at ang landas natin, ang ating buhay ay dahil wala po yung salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin, di ba, ng Psalm 27 verse 1, Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Amen. Sabi nga doon, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? Ang dilim ay lugar kung saan naninirahan ang demonyo para matakot ang tao. Kaya nga kung wala kang salita ng Panginoon Diyos, eh talaga nakakatakot dahil puro dilim ang nasa isipan at puso mo. Kung ang pagbabasa mo ng Biblia ay once in a blue moon, kung nasasabihin kung yan ay isang linggo o ano, eh nakakatakot po yun. Kung ikaw ay umaattend ng Bible study once in a blue moon, nakakatakot po yun mga kapatid. Pero kapag may liwanag, natutunaw ang takot at napapalitan po ito ng kapayapaan. At kung meron po tayong salita ng Panginoon Diyos, sigurado po na magliliwanag ang buhay natin. Pero kung wala, antay ka lang. Bakit po? Dahil meron po spiritual na pagkabulag. No, nandyan po ang sagot. Tandaan po natin. Nandyan na ang tulong. Pero hindi mo ito makikita at maintindihan dahil sarado ang puso mo. Kaya yung mga taong yan na hindi nila nakikita yung sagot, hindi nila nakikita yung tulong. Kaya nga minsan mapapagod ka din sa mga taong yan. To be honest, bilang isang tao, ako po bilang isang pastor, sasabihin ko po sa inyo, minsan nakakapagod na rin. No, kasi nga, pag tinulungan mo yung isang tao, hindi naman nila nakikita yung tulong mo eh. Minsan ganon. Kasi nakikita nila, presyo.
Kaya nga minsan, dyan yung lalapit sa mga pastor. Bakit? Kasi pastor walang bayad eh. Pero doon pa rin sila maglala sa resort, doon sa may bayad. Nakakalungkot, hindi ho ba? Kaya nga, yun yung mga taong walang salita ng Panginoon Diyos. Kaya po tayo manghihinawa o wag po natin panghihinayangan ang mga bagay na ito, mga mahal kong kapatid. No? Kaya lang sabi ko po nakakapanghina minsan, kasi nga po, dapat marinig din po ang katotohanan. Dahil may mga tao na pagkatapos lumapit si pastor, sa pastor o kaya sa mga lingkod ng Panginoon Diyos, ay mas pipiliin pa rin yung makamundong direksyon. Nakukuha natin ang ibig sabihin po. Kaya nga po, ito yung mga tao na bulag po spiritually. Yung nandyan na yung sagot, nandyan na ang tulong, pero hindi pa rin makita ng mga tao ito at hindi nila maintindihan. Dahil bakit po? Sarado po ang puso. Di ba sabi sa atin ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4 ito? Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. So yan po yun. No? May mga tao nga na minsan, pagka yun a-advisean mo, no? Pero yung sarili pa rin nilang diskarte, wala kang magagawa dun eh. Bakit? Even the Bible says, in whom the God of this world that blinded the minds of them which believed not. Maraming tao po ang may mata pero bulag. May utak pero nalilito. Bakit? Dahil binalot ng demonyo ang isip nila. Sabi nga po, nasa harap mo na ang Panginoong Hesus. Pero dahil sarado ang puso mo, parang wala lang ito sa'yo. Yun po mga kapatid. Real talk, tama po ba? Ibig sabihin, nagsasayang tayo ng panahon sa dilim habang nandyan naman ang liwanag na handang tumanglaw sa buhay natin. Pero ano ba mangyayari kapag sumunod ka? Ito po yung magandang balita. Sabi doon ng Panginoon sa ating talata, He who follows me shall not walk in darkness. Una, magkakaroon ka po ng paningin at direksyon. Kapag kasama natin ang liwanag. Sino yung liwanag? Our Lord Jesus Christ. Sabi niya, I am the light of the world. Hindi ka matitisod. Yan po ang katotohanan. No? Alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo ang tama at mali. Hindi ka na maguguluhan sa mga desisyon dahil ang Holy Spirit ang gagabay sa isip mo. Yung bang, pag mga taong misa parang kami po bilang isang kontraktor. May mga tao kasing tanungan ka lang ng presyo para kang ano ba tawag doon? Call center information. No? Customer service na. Kaya ako pagka yung mga gano'n, alam kong tanungan, pinakamaganda ho niyan, doon na lang ho kayo magpagawa sa kakilala ninyo. Di ba? No, kahit nasabihin natin na kamananampalataya mo, no, kasi don't waste your time with these people. Kasi nag-aaksaya ka lang aksaya ka ng gasolina, aksaya ka ng panahon, tapos minsan sasama lang hindi naman yung loob ng isang pero minsan you waste your time Parang minsan kailangan turuan mo din yung tao na lumakad. Kasi bakit? Hindi po healthy yung mga bagay na ganon sa buhay ng isang tao. Pag nasanay po kasi tayo sa mga ganung bagay, parang tinuturuan mo lang yung tao. Kaya alam niyo kung bakit marami nang dadayang kontraktor? Ay dahil po sa mga ganyan. Ang iniisip nila kung saan sila makakatipid. Tama rin naman. Yes, tinotolerate mo na abusuhin ka, which is true. No? Kaya nga mga kapatid, pagka gano'n na po ang estado ng buhay ng mga tao sa paligid mo, kami po bilang isang kontraktor at bilang isang pastor, you need to teach them also na isang bagay, na hindi ho lahat parang sabihin, alam mo po ba, siyempre, pag ikaw ay kontraktor, pupuntahan mo yung lugar, inspectionin mo yan, tapos bibigyan mo ng expert opinion, tapos biglang
Hindi, no, parang ganito rin po yan sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Yan yung mga tao na kumisan, na pinayuhan mo na, pero minsan ikaw pa magiging masama sa mga tao yan. Again, I'm not saying na hindi mo sila pupuntahan. What I'm saying is, hindi mo dapat pilitin na sundin nila yung mga bagay na yun. Kapag nasabi mo na, wala ka na magagawa sa mga tao yan. Kasi meron silang sariling pagpili. Di ba sabi nga, ang kabayo, pwede mong piliting pumunta ng ilog, pero hindi mo yan kayang piliting uminom. Ganun din po ang buhay ng isang Kristiyano. No? Ano pa? Dito po, sinasabi rin po sa atin na para mabago po ang buhay natin, kung tayo po isusunod, no? Diyan po magkakaroon po tayo na wala ng puwang ang takot. Sa dilim, na tayo po ay natatakot, di ba? Sa dilim, nananakot ang demonyo. Ganun po ginagawa ng Panginoon. At kanina, nabasa po natin sa Psalm 37 verse 1 at sinabi po doon, "The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear?" Kaya nga mga kapatid, kapag lumalakad tayo sa liwanag, nawawala po ang kapangyarihan ng kadiliman sa buhay natin. No, ang sakit, sama po dyan, problema at sumpa, ay hindi makakalapit dahil mas maliwanag ang presensya ng ating Panginoon Diyos ko. Pero kung mamumuhay ka sa takot, no, tandaan po natin parang hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang panawagan din po sa atin ng Panginoon ay ito. Maging ilaw tayo. At kung tayo po ay lumalakad sa katotohanan, magiging ilaw din po tayo sa iba. Kaya nga po ito yung tinatawag na transformation. Na kapag sumusunod ka, hindi lang ikaw ang naliliwanagan. Ikaw mismo ay magiging ilaw. Tayo mismo. Kaya nga sabi po ng Lord sa Matthew 5, di ba? Verse 14 na ito. Matthew 5 verse 14. Wait lang po. I am the light. Kayo ang ilaw ng sanglibutan ng isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatanda. No. Sa katulad ng konteksto ng ating talata ngayon sa John 8, no, sinabihan din po tayo sa Matthew 5:14 na tayo po ang ilaw na yan. Ye are the light of the world. Ang dating madumi, madilim at masama, sino po yun? Tayo. Ngayon ay malinis na at nagniningning. Bakit? Dahil nananahan po sa atin ang ating Panginoon Kristo. Saan? Sa puso po natin. Yan po yung conviction na nagbibigay sa atin ngayon. Through that Holy Spirit, binibigyan tayo ng Holy Spirit na conviction para gawin yung tama. Kaya kung titingnan po natin, nagtatalo po yan eh. A-attend ba ako? Hindi. Susunod ba ako? Hindi. Gagawin ko ba ito? Hindi. Yan po yun. That is the Holy Spirit. Pero yung kaaway, huwag mong gawin yan. Magtamad-tamaran ka na lang. So, ganun yan. Sa bagay sa buhay natin na nagpapakita na sabi nga naglalaban eh. Kaya nga po mga kapatid, dito sa ating pagtalakay ng Walking in Divine Illumination, ibig sabihin po nito na alam natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos dahil ipinapakita po niya ito sa atin. No, alam po niya yan. At dito nalalaman din po natin. Kaya nga, dito sa buhay natin, di ba, alam naman natin ang masama at hindi. Tama at hindi. Minsan, pinaglalabanan pa nga rin natin. Pag nabasa natin sa Biblia, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Pero ikaw, sumasamba ka pa rin. Minsan, yung Diyos-Diyosan, ano ba? Maraming form of Diyos-Diyosan eh. Mga bagay na, basta hindi yan ang Diyos. Ibig sabihin, kung nagpapatungkol sa Panginoon Diyos, yung Diyos, hindi po siya gawa ng tao, hindi siya, ibig sabihin po ng gawa ng tao, pera, salapi, karir, no? Even kahit yung mga bagay na ginagawa ng tao, tas ginagawa at sinasamba mo, yan po yung idolatry, no? Minsan, alam na nating mali, pero dahil sa naging tradisyon, dahil sa nakamulatan natin, nagiging sarado-kandado tayo. Pero, taliwas sa sinasabi ng Biblia. Kaya nga mga kapatid, minsan alam na natin pero hindi natin tinatayuan. Kasi nga, minsan tinatamad din po tayo magsaliksik kung ano ang katotohanan.
Nakakatamad po yung matin ng Bible study kasi inaabot ng gabi, nakakaantok. Ang daming dahilan, ang daming rason pagka sa Panginoon, no? Pero hayayain mo yan sa, magkakaroon ka ng pera, nako, kahit ano gagawin. Kaya po maraming nai-scam. Maraming naluloko. Ano pa? Hindi ka po namumuhay sa sikreto o pagtatago. Dahil mahilig, sabi nga, dahil nandun na tayo sa liwanag, o dahil kinahiligan na natin ang pagbabasa ng Biblia, kinahiligan na natin ang pakikinig ng mga inspirational words of God, no? Nakikita na natin yung liwanag. Kaya lahat ng ginagawa natin ay bukas at malinis sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Naitatama natin yung ating sarili. Kasi ang Panginoon Diyos, once na humingi ka ng tawad, automatic patatawarin niya. At habang tayo pinoproseso, habang tayo binabago ng Panginoon Diyos, at habang tayo sumusuko sa Panginoon, hindi natin na natutunghayan, ang buhay pala natin ay nagbibigay na rin ng pag-asa sa ibang tao. Kaya nga sabi rin sa atin ng talata mula sa 1 John, chapter 1, verse 7, ay ito. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Amen. So yun po yun. But if we walk in the light, as He in the light, we have fellowship one with another. No? And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. 1 John 1:7. No? Yan po yun. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, no, meron po akong challenge. No? Meron po akong hamon sa bawat isa sa atin na mga mahal kong kapatid na nakikinig ngayon, makikinig doon sa mga replay, isang challenge po. Una, tanggapin po natin siya bilang ating liwanag. Kung nalilito tayo ngayon, huminto ka sandali. At sabihin natin, Lord, Ikaw ang light of life. Okay, sige, sabihin na natin ito ngayon. Kung ikaw ngayon, nakikinig via online, banggitin natin ito at isipin natin na ang pakikipag-usap natin ay sa Panginoon Diyos. No, sabi nga, Lord, Ikaw ang light of life. Ikaw ang light of life. Paliwanagin mo Paliwanagin mo ang isip at puso ko. ang isip at puso. Yan po. Tanggapin natin siya bilang liwanag. Hayaan natin siyang magliwanag sa isipan at puso natin. Yan po challenge number 1 natin. Challenge number 2, no? Huwag ka nang bumalik sa dilim. Iwanan na ang kasalanan, bisyo at maling gawain. Hindi pwedeng minsan nasa liwanag, minsan nasa dilim. Pumili ka, kapatid. Dahil ayaw ng Panginoon Diyos mapahama ka. Pero ang kaaway, yun ang gusto niya, mapahama ka. Dalawa lang naman pagpipilian mo eh. Wala naman siguro pag tinanong natin, ang gusto mo ba mapahamak? Wala naman siguro sabihin yes. Meron mga tao sasabihin, buhay ko to, wala kang pakialam. Wala na tayong magagawa sa mga taong yon. Siya na mismo ang pumili ng landas na gusto niya. At ikatlong challenge, maglakad po tayo ng may kumpiyansa. Dahil kasama po natin ang ating Panginoong Hesus, hindi ka maliligaw. At hindi ka matitisod. At ang pinakamaganda po niyan, hindi ka niya bibiguin. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos at ngayon, tutungo naman po tayo sa Venice Reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po sa ating pag-aralan ay ipinapakita sa atin ng ating pinag-aralan na si Jesus ang tanging liwanag na nagbibigay ng tamang direksyon, tamang gabay at tamang pag-asa sa ating buhay. Kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, hindi na tayo lalakad sa kadiliman ng kasalanan, kalituhan at takot, kundi magkakaroon tayo ng kapayapaan at buhay na walang hanggan. Kahit na marami tayong pinagdadaanan, ay meron tayong kapayapaan na alam natin na hindi tayo nag-iisa sa battle na ating pinapasan
Alam na natin na naandyan ang Panginoong Kristo upang samahan tayo at tulungang malampasan ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin. At kapag nalampasan natin ang mga ito, mahayag ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin sa pamamagitan ng ating mga testimonies. Bilang mananampalataya, tungkulin din nating ibahagi ang ilaw natin sa iba. Di po ba kapag ang ilaw o lampara ay inilagay natin sa sahig, ang maliliwanagan lang po noon ay tayo na maliit lang ang kanyang maliliwanagan. Yung sarili mo lang. Pero kung itataas natin yung lampara sa pinakamataas na lugar, marami po ang maliliwanagan. Ganun din po sa ating pananampalataya, kung itinatago po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, tayo lang ang naliliwanagan, wala pong ibang nakakaalam sapagkat itinatago natin, hindi natin binabahagi sa iba. Pero kung ibabahagi po natin sa iba, maliliwanagan din po yung iba na mayroong mga pinagdadaanan na hindi nila alam kung paano solusyonan o paano dadalahin, ay magagaan po ang kanilang pakiramdam kung ibabahagi natin ang ating Panginoon sa Kanya. Sapagkat kung tayo po ay sa ating mga pinagdadaanan ay hindi tayo natitinag sapagkat alam natin na naandun ang ating Panginoon, ganun din po magkakaroon din ng pag-asa yung iba sa same ng pinagdadaanan natin sapagkat na-share natin ang ating Panginoon. At naipapakita po ang kabutihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga gawa, sa pamamagitan ng ating pag-share sa iba. Hindi po sa pamamagitan ng sarili nating lakas, kundi sa pamamagitan din po ng lakas ng ating Panginoon. Sapagkat ang magbibigay po ng salita or magbibigay ng encouragement, ng knowledge at wisdom sa atin ay ang ating Panginoon. Wala pong magagawa ang sarili natin. Sapagkat kung sa sariling gawa po natin tayo mananahan, ay hindi po natin magagawa yung pinapagawa ng ating Panginoon, na mahalin natin yung mga hindi kamahal-mahal, mahalin natin yung mga kaaway natin. Yung po mga ganung bagay ay sa Panginoon lang po nanggagaling yung lakas ng loob, encouragement para mahalin natin yung kapwa natin. At hindi lang yung sarili natin ang ating iniintindi sapagkat meron tayong malasakit sa iba. Yun po ay nanggagaling sa ating Panginoon. Yun po ang liwanag na gusto ng Panginoon na ipakita din natin sa iba, ang magkaroon tayo ng malasakit sa ating kapwa. So yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. So, praise God. Salamat sa iyong reflection. At yun naman tayo tutungo sa ating mga kapatid online. Yan. At dito po sa ating comment section, no? Pinangunahan po tayo ni Nay Winnie Patual, no? Nay Winnie is watching, yan po mula po sa Villa Escudero. Yan, pagbati po natin, no, sa mga kapatid natin dyan sa Villa Escudero. Yan, at ang pamilya po ni Nay Winnie, no? Kasama po dyan si Ate Lisel, no? At ang buong Patual family at Dalangin family dyan sa Villa Escudero. Sinundan po tayo ng ating kapatid mula sa Makati City, no? At pagbati na rin natin sa mga kamag-anak niya mula sa Bulacan, no? Yan, ni Sister Babes, no? Rian Sares, no? At ang mga Vasquez family dyan sa Bulacan, no? San Miguel, no? Yan, isang mapagpalang umaga po na ngayon ay nakikinig po sa atin ang buong Rian Sanes family, no? At ang Vasquez family mula sa Makati at dyan sa Bulacan, San Miguel, no? Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Sister Babes, no? At syempre kasama rin po natin ang aking magandang nanay, no? At okay. So yan, ang aking magandang nanay mula Santa Rosa, Laguna. Yan, si Corazon Getgano Mercado. At pagbati ko sa buong Getgano Mercado family, no? At yan, pagbati rin natin sa aking anak na si Casey. At syempre kay Kyle na aking anak na nasa Batangas. At pagbati ko rin sa aking kapatid dyan si Caroline Mercado sa Santa Rosa, Laguna. At sa kanyang mga anak, no, sa aking pamangkin.
na sina Princess, Shai, Jello, CJ, at Sian. Okay. At tungo naman po tayo sa United States of America. Kasama po natin ating kapatid mula po sa Washington, Seattle. Ang family daw, no, sa pangunguna po ni Nurse Abby, no, ni Nurse Abigail. Kasama po lagi natin yan. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at purihin ng Diyos sa buhay mo. Yan, at tungo naman po tayo from Bacolod City, no. Kasama po muli natin ang Pios family, yan, sa pangunguna ni Kuya George Pios, no. At ganun din po, tungo rin tayo sa Bayan ng Liliw. Kasama po ulit natin ang Arosena family, yan, sa pangunguna po ni Nay Edna Arosena. At tungo po tayo sa ating kapatid naman from Dubai, no. Yan, sama po natin si Mary Patual, no. Isang mapagpalang umaga po diyan sa Dubai. Yan kay Mary Patual, no. Yan. At from Dolores, Quezon, yan, kasama po natin si Tatay Victor Dalangin, at pagbati na rin po natin kay Nay Tessie, at binabati ko rin po diyan si Nay Remy, no. Alinea, at ang buong Alinea family diyan sa Dolores, Quezon, no. Yan. At yan. Dito rin pala si Sister Lisel. Nauna ko nang mabati, no? Yan. At pagbati rin naman natin sa Bulaking Chaong, yan, sa pangunguna ni Nay Marta Tilyaga. Isang mapagpalang umaga po. Yan. Ganyan din, kasama din po dyan si Nay Gori, no? At si Nay Lina, si Yasel, at si Inigo, at siyempre si Kuya Chris Artilia, guys. Sa mapagpalang umaga po sa atin yan sa Bulacan, Chaong, no? Kasama po natin. At muli, kasama rin natin ang ating kapatid, si Bernard Castillo Mandigma, no? From Candelaria, Quezon. Yan, ingat-ingat sa site. Yan, God's morning sa iyo at sa iyong buong pamilya dyan sa Candelaria, Quezon, no? At hindi ko na babanggitin isa-isa ang iyong mga anak at makabutin tayo ng kinabukasan. Biro lang, no? Pero hindi ko na babanggitin. Basta sa inyo lahat dyan sa Candelaria. Yan. At pagbati rin natin sa ating kapatid, no? Yan, na lagi na rin natin nakakasama si Ma'am Manilyn Mendoza. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Ma'am Manilyn Mendoza. Isang karangalan po na muli makita po namin ulit kayo dito sa ating God's Morning, sa ating daily devotion. Ano ho? At sino pa po? Yan. From ano naman po tayo? From Concepcion, no? San Pablo City. Kasama po ulit natin ang Tanya family. Yan, kasama po natin yan sa pangunguna ni Paring Arthur at ni Kumaring Carmeline, no? Isang mapagpalang umaga. At syempre, pagbati na rin natin sa mga kiddos, no? Kay Pau at kay Julene, no? At syempre sa aming inaanak na si Tyron at kay Janessa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nawa tayo po ay napagpala ng salitang ito at lawa ay nabanggit ko din po ang lahat. Ano ho? At dyan sa ating pong pagtatapos, tayo po ngayon ay mananalangin, ano ho, at purihin po natin ating Panginoon Diyos. Let's all pray. O manaming banal na makapangyarihan, Diyos Espiritu, Panginoon, at ang Diyos Anak, Lord. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito at sa pagbibigay mo ng liwanag mula po sa talatang ito sa John 8, verse 12, Lord, na pinamagatang Walking in Divine Illumination. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagtuturo sa amin how to walk in the divine illumination, ang paglakad sa liwanag na ng buhay na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang liwanag, ikaw ang siyang nagbibigay, Panginoon, sa amin ng tamang direksyon. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, ikaw po ang aming pinupuri, pinasalamatan, at patuloy, Panginoon, na aming sinasamba. Kaya, Panginoon, sa oras at araw na ito, dalangin po namin ang patuloy mong kalakasan, patnubay at gabay sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng lakas, kagalingan, at knowledge and wisdom and gift of understanding upang lubos naming maunawaan at maisabuhay ang aming salitang napakinggan. Kaya Panginoon, salamat po sa
paggabay sa bawat isa sa amin. Patuloy po namin idinadalangin ang patuloy, Panginoon, na pagliwanag mo sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy na paghahari mo. Naniniwala po kami na ikaw ang aming kagalingan at ganun din, Panginoon, ikaw ang aming provider sa lahat ng aming pangangailangan. Ang maging anuman ang aspeto na ito sa aming buhay. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng pagtitiwala, hindi po ang pagdududa at takot sa hamon ng buhay na ito. At bagkos, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. At mahayag, Panginoon, ang iyong kabanalan, kapurihan, at ang iyong kadakilaan sa aming buhay. Sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu. And this our pray in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, let us shout, the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Amen. God's morning, everyone. Problema lang yan. Problema lang yan. Sa'yo'y nagtitiwala, Jesus. Ayaw mag-close. Bagay na kumukupo.